Okay, pwede na tayo maupo. If you truly believe na ang Diyos, ang Holy Spirit ay kasama natin ngayon, ito lang encouragement ko sa inyo. Kung may words sa iyo, isulat mo dahil hindi mo na makakalimutan yan. That's why mahalaga sa atin yung meron ka laging notes. Meron kang nakasulat, meron kang sulatan. Kung ang inyong mga cellphone may mga notes, please write down the revelations. Dahil hindi mo na maalala lahat yan. And of course, today, ang ating third series, at gusto ko lang kayo i-welcome, it's a Happy Heart Month para sa lahat. Okay? Sabi nila, Valentine's, kay Valentino, nagkakagulo sila dyan. Ngayon, ang iba, walang heart month kasi wala silang Valentine's kasi si Cupid daw nabangga sa pader. Di ba? Yung mga kwento nila. So, wala sila ngayon. Tayo, may jowa ka, may date ka sa wala. Wala ng jowa mo, wala na rin. Still, meron tayong Lord na nagmamahal sa atin. Hindi issue kung may ano man ang sabihin ng world, ang ating puso ay nandyan. Kaya remain sweet, okay lang yung puso na nilalanggam, okay lang yan. Kaya kumbaga, at least nilalanggam para sa Panginoon natin. Para at least ma-enjoy natin yung gusto ni God. Yan, kita nyo ang ating heart dyan. Yan dapat ang ating mga puso. Pusong umiibig at laging sweet. Kasi ang hirap kapag yung, nakita na kayo, sino sa inyo nakatikim na ng lollipop na mapait? Di ba, ang hirap nun. Kahit kayo ayaw nyong kainin. Tingnan nyo naman, di ba, at least sweet tayo yung puso natin. Kahit na, lahat naman tayo siguro, naka-experience ba kayo ng kabiguan? O, ako na-experience ko rin ng mabigo, pero part yun ng growing heart, okay? Gusto ko lang i-welcome si Joy at si Gary. Palakpan naman natin. Ang aking disciple, kasama sila sa disciples. O, yan, palakpan natin ng malakas. Kasama yan sa D-group ko ng 7 o'clock pag Saturday. Kasama mga anak nila. Wala lang sila ngayon. 6 kami dun pag yung tropa namin pag Saturday. And hopefully, sila soon makasama natin dito. Ayan. Kaya thank you, Gary. Thank you, Joy, for joining us today. At alam ko may bisita rin si JR. Siguro lang na traffic. Kasi Valentine's Day nga, mahaba yung pila. Sino sa inyo nagrereklamo ng Valentine's Day? Ang haba ng traffic ng kalsada at ang haba ng pila sa mga restaurant. Kaya nga sabi ko, okay na, huwag na tayo lumabas, dito na lang tayo. Kasi kung lalabas kang hirap pumila. Tapos pag pipila ka sa restaurant, wala rin naman pambayad. O sa bahay na lang, di ba? Mas masaya ka pa din. Okay? So welcome, Happy Heart Month. So kung ano man ang nilalaman ng puso mo, basang number 1, ilagay mo lang si God. Lalanggamin at lalanggamin yan. Saan yung aking clicker? Napansin ko na wala yung clicker ko ito. O yan. So tuloy na tayo. Tama-tama yung ating series ngayon patungkol sa langgam. O patungkol sa ants. Kaya kadugtong talaga yan. Tama ba yun? O ito. O yan. Palala ko lang sa inyo, next Sunday, simula na ito, 1:30 sina Joy at sina Gary ay nasa lesson 10 na sila this coming Saturday. Nauna na kayo. Ito magsisimula pa lang dito. Ito yung batch 3 natin para sa ating discipleship process. Kaya kung gusto nyo maintindihan yung ginagawa ni God sa 211 Ministries, at ito ay gagawin natin face-to-face na discipleship process about the kingdom of God, yung pinaka-message ni Jesus Christ. Kung gusto mo mag-grow ang iyong faith, I encourage you to listen and join the discipleship process. Why? Consequently, faith comes from hearing the message and hearing through the word of Christ. Ano yung message ni Christ? Kingdom of God. Yan. Kaya 1:30 to 2:30, pwede kayo magbaon na lang yan. Simula na yan sa Sunday. Kasama yan sa ating discipleship process. Pag tinangnan, ito pala meron tayong mga, paano yung nasa online? Wala tayong online discipleship process, pero ganito, dahil committed tayo sa calling ng 211 Ministries to plant churches all over the Philippines, kaya tayo nagtitrain ng leaders, may discipleship process. Sa ating mga nanonood sa FB page at sa nanonood sa atin sa YouTube and Instagram, magbigay lang po kayo ng comment sa baba ng aming FB page at mag-usap tayo. Pupuntahan namin kayo face-to-face na C2C discipleship sa inyong lugar. Padala natin din si Jonathan. Kung ang ABS-CBN, pinapadala ka kung saan-saan, sa Marawi. Ito, padalaw natin ito. Kaya mag-comment lang kayo if you're willing to learn the discipleship process, the kingdom discipleship process. Hindi po kami maramot. Pupunta kami. Kaya lang pag nagsimula tayo, yan ay start ng church planting work. Ayan. So, ayan yan. So, hindi namin iniwan yung mga nasa online. Bakit tayo hindi nagdi-discipleship
D-group or discipleship online. Kasi gusto natin gayahin si Jesus na hindi siya nag-online from heaven to earth. Bumaba talaga siya face to face. Ganun talaga siya ka-committed para i-reach out tayo. Okay? Nasa series tayo ngayon, third series ng ating topic for the month na Kingdom Leadership. Okay? Itong Kingdom Leadership, ito ay mapapanood nyo. Ito, series number 3 na ito. Kaya kung kayo ay hindi nyo napanood ito, ang series number 1 and 2, meron po tayong FB page. Ayan, para sa mga natatakpan ko. Pinag-usapan na namin to ni Jeff. Iuurong natin yung ating screen. Dahil natatakpan ko talaga yung nasa side ko. Meron tayo sa Facebook natin. At meron tayo sa FB. At wala po yung ads. Kaya hindi kayo maiinip na naghihintay. Walang ads yan. Hindi rin po kami nanghingi ng stars. Kasi ang goal namin ay yung word ni God makarating sa inyo ng walang putol-putol. Ayan, Kingdom Leadership. So for the month of February. Last Sunday na next week, excited ako. Andiyan na rin ang message for the next month. Kaya simulan na natin ito. Ba't ito napunta to? Ito yung ating discipleship process. Yung C2C, Kingdom Discipleship, yan yung nasa green, encounter. At pagkatapos mo yan, establishing, understanding kung paano ka magagamit ni God at maintindihan mo yung purpose ni God, bakit ganyan ang topic niya. And understanding yung mga naglalakad sa bahay ninyo, IHD training, inner healing and deliverance. Yan ang laging tinuturo ni God. Then D-group, ito yung ginagawa natin na weekly. At dito sa inyo, ang iba ginagawa nyo rito, empowering class, understanding how to become a discipler. And para sa mga magpapastor, ito yung equipping class. Or, yan yung para sa mga leaders na gusto mag cross-cultural mission para dyan. So may training tayo. Ngaya, pagsimula natin ng C2C discipleship, yan na yan, encounter. Yan na yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya lang, hindi ibig sabihin lahat na nag-go through nito, pupunta ka sa mission field. Ang pamilya natin ay number 1 na mission field na rin. Kaya para sa mga online, sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin sa FB at sa YouTube, sa Instagram, pupunta kami sa inyo dahil ayaw namin maging maramot at hanggat may magagawa kami, we will go to the mission field. Okay. Let's go to our topic sa ating series number 3. Ang purpose nitong ating lesson, makita nyo may langgam dyan na nakahilera, to explore the leadership wisdom of God's design for the ants that He would like people to follow and apply. Marami kayo naririnig tungkol sa ants, marami, or langgam, nagreklamo kayo, kinakagat kayo, pinaglalaban nila ang asukal na binili ninyo, na hindi naman sila entitled, pero entitled sila, hinahakot nila. Kaya sabi ng langgam, takpan mo kasi. Kaya naman namin kinukuha dahil binubuksan nyo kasi Jeff. Di ba bukas ang asukal, anong gagawin yan? Kukunin namin yan, kaya sara ninyo ng maayos. Nagagalit tayo na kinukuha nila. So, to explore the leadership wisdom. Ang goal natin dito is kingdom leadership. Paano gumagalaw ang kingdom leadership ni God na nakalagay sa Bible? Yan. Ano ang ant? Ant is a kind of small insect that lives in an organized social group. Ulitin ko, sila ay organized. Makikita nyo, walang singit, walang space sa harapan nila, tuloy-tuloy talaga yan sila. At marami tayong mga wisdom na mapupulot sa kanila. At nakakagulat, dito nyo makikita na ngayon sa panahon natin, kung ano yung ang hinahanap ng tao para masabing leader ka, kailangan meron kang diploma, kailangan meron kang kung ano-anong natapos mo, kailangan ay ikaw ay summa cum laude or whatever. Hindi masama yon. Ang langgam walang pinag-aralan, pero sabi ni God, which is sa akin, may part na nainsulto ako nito. Sabi ni God, go to an ant's den, look at them, learn from their ways, and be wise. Lord, mas may wise pa ba sa akin yan? Kalititang utak niyan. Ginaganon lang natin yan. Pero meron tayong matututunan. Kasi iba nga si God. Kaya nga sabi nga ni God, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Listen to what I'm saying. Yan, sige. Let's go to the ants. Ang ating topic, inuulit natin ito para kung hindi nyo naalala, maalala nyo na small but big. Ito yung first Sunday ng February. Today but future. And today, limited but unlimited, bound but free. Next week, nakakulong pero malaya. So, ang ganda niyan. So, ready na rin yan. Ngayon, ulitin ko sa inyo, lahat ng nasa kaliwa ninyo, ganyan tayo mag-isip. Ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Samantalang, hindi naman ikaw ang gumawa sa sarili mo. Sabi ni God, you are big.
Meron kang future. Ang iba, nagpapatiwakal na dahil hindi na makayanan ang buhay. Meron kang future. Hindi ka limitado, but you are limiting yourself by your limiting belief. Nakakulong ka, pero gusto ko sanang maintindihan mo, pinalaya kita. Kaya dapat maintindihan mo yung ways ni God. Kaya makikita nyo kung ang tingin nyo sarili nyo parang kulelat, dahil yan ang tingin mo sa sarili mo, start looking at yourself the way God is looking at you. At mag-enjoy ka sa buhay na ito. And excited ka to face the future. O sige, simulan natin ang limited but unlimited. Nakita niyo mga langgam na yan? Ang liliit nila, pero sabi ni God, Edwin, tingnan mo, model mo sila. Nico, Diyos, ang liliit niyan, pero modelo yan. Meron akong ginawa sa kanila na wala ka, kaya huwag tayo magmamaliit ng tao. Kahit sa palagay mo, mataas na mataas ang inabot mo sa lipunan, lagi niyong tatandaan ang model na ginawa ni God sa atin dito ngayon, sa ating series for the month of February, ay napakaliit at wala nga, hindi mo nga pinapansin. Hindi mo pinapansin, pero naandyan sila. Kung titingnan mo ang ants, they are limited in their looks, in their size, but they are unlimited in God. Little strength means limited. Alam natin yon, maliit sila. But in God's design, ants are unlimited model of leadership strength. Kaya kung lakas ang pag-uusapan natin, look at the ants. Kaya kung palakihan ng muscle ang pag-uusapan natin, hindi masama yon. Pero kung sinasabi ni God, tingnan mo, kung palakasan ang pag-uusapan, i-consider mo ang ants. Ang ants, alam nila ang kanilang limitations. Pero dahil alam nila ang kanilang limitations, hindi sila nag-dwell sa kanilang limitations. Hindi sila nag-dwell sa kanilang limited mindsets, kundi nag-dwell sila sa gusto ni God sa buhay nila. Okay? Number 1, wag na natin pahihirapan pa. Ant leadership value the word help. Tulong. Bakit? Ants are creatures of little strength, sabi sa Proverbs 30. Alam nila, maliit ang aming lakas. At magugulat kayo, ang skeleton, ang buto ng mga langgam nasa labas at ang muscle nasa loob. Tayo nasa labas ang muscle, ang ating skeletal system nasa loob, magkabaliktad. Ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Napag-usapan natin sa mga unang topic na ang ants ay visionary. Alam nila kung ano mangyayari. Hindi sila katulad natin na pwedeng gumamit ng dump truck para mag-ipon ng marami agad for warehousing. Storing up is warehousing yan eh. Meron kang warehouse na pupunuin. Tapos ang liliit ninyo, paano ka makakarami kung tutulog-tulog sila? Tayo ay bukas na yan, dump truck na lang gamitin ko, puno agad yan. Hindi sila ganun. Kaya makita nyo there, they have little strength, yet they store up their food in the summer. Kaya pag summer, ang dami nilang naiipon. Kaya pagdating ng winter and next summer, buhay pa din sila. Kung ang mga langgam tamad, alam niyo, wala ka na makikita next summer. Okay. Papaano namumuhay ng ganito ang ants? Ants are responsible for having limited strength, but they are fighting for their lives by being unlimited in God. Kung ginawa ako ni God, ginawa sila ni God, meron silang magagawa sa lipunan. At kung ikaw ay hanggang ngayong buhay pa, meron kang magagawa. Kaya lang nalilimitahan tayo kasi ang ating mindsets, ang ating limiting system, dito tayo yung ating faith, yung paniniwala mo na minsan ang paniniwala natin mali. Yung ating hope mali. Kaya dapat kaya sabi ko sa inyo, ang hope minsan mali din ang very dangerous ang mali na pag-asa. Papaano ang ants naging malakas? They are they are humble. Meron silang humility sa kanilang buhay. Alam nila ang kanilang limitasyon at kailangan nila ng help. Ants know where they are effective at, being humble by asking for help and helping other ants in need. Kapag hindi nila kaya, tulungan mo naman ako. Hingi ka ng tulong. At kapag meron naman nangangailangan, tinutulungan naman nila. Di ba ang galing, So, paano nangyari yan? Yun talaga ang naiintindihan nila. Wala sa kanilang palakihan, payabangan. Dito sa atin sa earth,
ang mga tao, payabangan. Tingnan nyo ang buhay natin. Wala din eh. Kahit magyabang na magyabang tayo, hindi naman gaganda ang buhay mo dahil mayabang ka or mayabang ako. Be humble, help others because this is where God is working in our lives. Ang mahalaga dito, sa pagiging Kristiyano, gusto kong encourage sa inyo, gawin mo ang pinapagawa ni God para makakilos siya sa iyo. Kasi pag ginagawa mo ang gusto mo at against kay God, si God hindi makakilos sa iyo, kaya makita mo ang productions kulang. Okay? Ants do not take on tasks that they cannot handle. If a load is too big to handle alone, the lone ant signals to others that it needs help. Tulungan nyo ako, hindi ko kaya. So alam niya, kaya may mga time na mas maganda pa nga yung ants, alam nila ang capacity nila, kaya lumalapit sila sa iba, tulungan mo ako. At ngayon, alam din nila, ang mindset din ng ibang mga langgam, ang kanilang design ay tumulong maging humble by helping other ants. Ants are well known for their super strength, with some workers being able to carry up to 50 times of their body weight. Gusto ko lang encourage ang bawat isa sa inyo na ang ants kaya magbuhat ng 50 times ng kanilang bigat. Kung ako 50 kilos, times 50, kaya ko magbuhat ng 500? No. Ang ibig sabihin niya, kaya magbuhat ng 50 times ng kanilang lakas, sabi ng entomologist, kung sila ay tulong-tulong. Baka isipin natin na 50 times, ako 50, sabihin mo 50 kilos ka or 100 kilos ka, kaya mo buhat ng 1,000, hindi. Ang sinasabi ng entomologist, yung mga nag-aaral ng insect, kaya nila magbuhat up to 50 times kapag sila ay nagtulong-tulong sa isang mabigat na gawain. Kaya ang gusto ko sa ants, hindi sila intimidated sa trabaho. Gaano mang kabigat yan, 50 kilos, more than 50 times ang bigat sa amin yan, bubuhati namin yan. Kung hindi namin mabuhat na 5, 10, 20, bubuhati namin lahat yan. Kaya yan at tulong-tulong kami. Anong lesson natin from ants? Ants simply encourages us to accept our limitations. Pag hindi mo matanggap ang limitations mo, hindi ka humble. Nagyayabang tayo. Hindi kaya ko yan, iba ako. Di ba? Madalas marinig natin ganyan, iba ako eh. And trust God. They accept their limitations. Kaya kailangan natin ng self-acceptance. Limited ako. Hanggat dito lang magagawa ko. That's the reason why sa 211, nagtitrain tayo ng disciples, nagdi-disciple tayo, nagtitrain ng leaders dahil hindi kayang puntahan ang mga mission fields ng isang tao lang. May kaibigan ako na 3 ang pastor, ang pinagpapastoran niya ng every Sunday ay 3 church. Hindi siya nakapag-train ng leader, so siya nagpapastor ng 3 church na ito. Hindi tumagal. Patay. Hindi mo kakayanin. Kailangan natin mag-reach out. Hindi lang naman ako ang tinawag. Lahat tayo, marami sa atin. So, encourages us na accept our limitations and trust God's strength to accomplish our calling. Hindi yung lakas natin ang mag-a-accomplish ng ating calling dito. Pati sa pamilya natin. Sa pamilya lang, ang daming problema. Hindi mo kayang buhatin yan, isama mo si God at kayang-kaya niyan. Ang sabi ni God, I can do, Philippians 4:13, I can do all things to Christ who gives me strength. Siya nagbigay ng lakas. Huwag mong asahan ang lakas mo dahil ang problema natin, habang tumatanda tayo, nangihina na. Kung noon hindi ko pinapansin yung mga sakit-sakit sa muscle, wala yan, kaya yan. Hindi na pala at my age today, ang dami ko nang nararamdaman. Siguro si Felix, mayroon na rin ito. Walang denial, bro. Ganun ba? Sumasakit ng ating mga corner ng ating mga buto. Meron palang ganun eh. Si Jonathan ganyan din eh. Kaya daming complain yan eh. Siguro si Al meron din. So hindi natin maiwasan. Nakala ko nun, kaya yan. Saka na lang. Hindi. Walang palakas na tao, kundi pahina tayo. Kaya kailangan natin ng humility before God. Lesson number 2. Ants encourages people who claim they have faith in God by taking action in the present. Dahil sa mga darating na panahon, hindi mo na kayang gawin ang sinasabi natin, kaya nating gawin noon. Na kaya nga, ngayon ang mga pinanonood ko na sabi, yung mga advice ng makita mo sa YouTube ng mga doktor, kung noon mabilis ka gumalaw, ngayon pagising mo na umaga, dahan-dahan, kasi marami na ang mababali. Hindi na ganun katibay ang iyong buto. Pero hindi natin maintindihan ito during 20 years ng age natin, 30 years of age.
Ngayon, si Edwin, nasa 70 na, di ba Edwin? Ngayon, kikita mo na, okay, dandahan magising, baka may mabali, okay? So, hindi naman nila alam apelyido mo, bro. So, take action. Kung may word si God sa'yo, take action today kasi wala nang maghihintay para sa'yo na lakas para next time. Okay, number 2. Ant leadership, value the word yield. Yan, gusto-gusto ko itong yield, bro. Okay? Hindi ito yung yield na ani. Okay? Ang sabi ni Tita Miriam, to give way to pressure or influence. Yung nag-give up ka para sa iba. Or, itong magandang meaning niya, to give place or acknowledge the need of space for someone else. Yung, alam mo yung space na yan, kailangan ng iba, ipinaubaya mo sa kanila. Yan yung yielding. Okay? To give place or acknowledge the need of space for someone else. Ngayon, maraming tao katulad ng ganyan. Bahala siya, problema niya yan. Di ba? Tayo nagbabayad tayo sa jeep dito sa Metro Manila. Ang pamasahe ay 13. Tama ba, Erlyn? 13. Minsan ang upo mo, 7 na lang. Kasi maluwag naman may nakaupo ng ganyan. Samantalang ang bayad niya 13, ang upo niya 26. Di ba? Inuupuan niya yung 26. Kung nakita niya man, nakausli na lang. Isang pisngi na lang ng puwet mo nakaupo. Magkano lang yung 7 na lang, Feya? Bakit ganun sila? Walang willing mag-yield. Hindi, komportable ako. Nahuli ka sumakay, bahala ka. Ganyan ang mentality natin. So tingnan natin itong sinasabi ni God na go to the ants. Proverbs chapter 6 verse 6. Go to the ants, you sluggard. Consider its ways and be wise. Dahil kung gusto mo mag-serve kay God, you have to serve His creations as well. Kaya nga makita nyo, kung walang galang ang tao sa kay God, huwag kang mag-expect na igagalang ka niyan. Kaya ang non-Christian, ang unbeliever, walang galang kay God. Kaya huwag kang mag-expect na sasaktan ka lang. Hindi talaga yan mag-yield. Okay? Look at the ants. Iyan ang example natin. Sabi sa Proverbs 2, Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition. Huwag tayo maging selfish. In other words, huwag kang maging private sa public or maging private sa hindi mo pag-aari. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. I-consider din natin ang iba. Huwag puro ikaw lang. Why? By doing that, God is going to bless you. You're serving eh. May ginagawa ka. Ngayon, katulad yan, sumakay ka, maluwag pa naman, kaunting urong naman. Kaunting urong naman, pagbigyan naman natin ng iba. At ito nga, dito tayo pag-uusap ngayon, na may kakaiba lang akong napulot habang inaaral ko ito. Lord, iba na naman itong ginagawa mo. Ant leadership, value, yield. Okay? Ants without a load make way or yield for ants laden with a burden. Kapag yung isa dyan, naandyan siya sa dadaanan ng may mabigat na dala, siguro naman nagbubuhat din kayo, namamalengke din kayo, or nag-grocery. Di ba pag may mabigat kayong dala, gusto nyo makarating agad kasi humahaba ng kamay mo. Gusto mo mailapag agad, pero mayroong mabagal sa harapan. Ang bagal-bagal samantalang ang luwag-luwag naman. Ngayon, gusto ko maintindihan natin na sabi ni God, go to the ants, Dennis, and learn from them and be wise. This is how ants practice efficiency. They don't get in the way of those with heavier burdens. Hindi sila obstruction sa success at kasaganaan, kaligayahan ng iba. Ang iba hinaharang, wag no, hindi nga ako napopromote, siya pa. Di ba? Pero sila, okay, ibibigay ko na ito sa iyo. Mag-yield na ako dahil kailangan. They give the space to those that are in need, making it easier for the path to utilize. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isang burden na meron ako dahil andito tayo sa Metro Manila, kitang-kita natin ito. Few decades ago, may nakausap ako. I hope hindi na ito ganito ngayon, pero parang ganun parang nakikita ko. May nakausap ako na American citizen nang sabi niya, alam nyo, ang Pilipinas, ang mga Pilipino marunong mag-drive, but they don't understand flow with the traffic. Nagulat ako, sabi niya, magagaling daw mag-drive ang Pilipino, but they don't understand flow with the traffic. And that's the reason why matraffic dito sa Metro Manila. Sabi ko, what do you mean? Ang flow with the traffic, sabi niya, ganito lang kasimple. Kung anong speed na nasa harapan mo, 30
kilometer per hour, dapat 30 ka din. Para dikit-dikit ka like ants. Kasi katulad niyan, ang iba, ganito ang reasoning. Selfishness. Mabagal ako. Kahit anong gawin nyo dyan sa likod, mabagal ako. Pero maingat naman ako. Tama yung reasoning mo, mabagal ka dahil maingat ka. Pero ang dami mong inistorbo. Look at your back. Grabe na ang traffic dahil sa thinking na maingat ka, kaya hindi ka naman na-aksidente. Yung konsumo ng gasolina, ng diesel nung nasa likod mo, ang dami na, at yung mga papasok sa opisina na late dahil dun sa mentality thinking natin, you are in a public place, but you are thinking privately. Flow with the traffic. Speed up. Kaya makita mo, ang hindi nakakaintindi niyan, sa harap siya, ang bagal tumakbo, ayaw tumabi sa kalsada, ayaw magbigay sa nasa likuran, pero yung nasa harapan niya, ang luwag-luwag ng kalsada. Hindi nila alam. They do not know the flow with the traffic. Sa Amerika daw, ganyan sila. Kung anong speed na nasa harapan, dapat ganun ka rin. Kaya encourage yung mga Christians, mga kapatid, please flow with the traffic like the ants. Nakita nyo, walang space. Dikit-dikit talaga yan sila. Kaya kung nakikita nyo, ang mga ants, kahit ang haba ng pila niyan, walang traffic, tuloy-tuloy gumagalaw. Dito sa atin, ay mabagal nga ako. Ito pa ang thinking ng mga, passenger jeepneys, yung mga driver at bus drivers. Hindi kasi kami nagkakarera. Naghahanap buhay kami. Naghahanap buhay nga kayo, pero nag-u-obstruct ka na naman. Hindi ka naman nagbibigay para madaanan ang kalsada. Kaya itong Pilipinas, makita mo, ang Metro Manila, grabe ang traffic because we do not understand flow with the traffic. Tayong humahad lang para maging successful ang iba. Di ba? Ang attitude ng mga drivers, kaya inila hinaharang para wag maka-overtake ang ibang jeep, mapuno agad ako. Ikaw lang bang gusto mabuhay? Kaya sabi nga, hanggat hindi natin naiintindihan ang ibig sabihin ng serve one another, lagi sa atin i-remind ng Bible at ni God ang Proverbs chapter 6 verse 6. Go to the ants, use sluggard, consider its ways, and be wise. Mga kapatid, bilang isang Christians, dapat part tayo ng solusyon. Hindi tayo dapat dagdag pa sa problema ng ating lipunan. Okay? Yielding is also a form of health, though they are not part of carrying any heavy loads. Kaya ang simple lang ginawa ni God about this one, na makita nyo na naandyan. Tapos tayo, di ba, wala kayong makitang ants na sumisingit. Sa grocery, kung may attitude pa kayo ng singit, God will not bless you. Dapat, kung may nauna siya, tanggapin natin ang katotohanan na una ka, kaya kailangan ko maghintay. Hindi kasi nagmamadali ako, hindi lang naman ikaw nagmamadali. Agahan mo ang gising mo. Alam natin ang mga jeep, mabagal ang takbo kasi hindi nga sila nagkakarera, kaya makita mo, nakaaway yung pandara. Ang tagal-tagal na, puro tigil, nag-aabang talaga sila mabagal. Kaya para hindi ka malate, agahan mo ang gising mo. Di ba? So yun yung, you are serving them, we are blessing our country. Yung ating community, hindi yung puro tayo reklamo, ang katotohanan, ayusin natin kung ano ang tama. Ant has a servant heart. Kaya nga ang word na servant, kapag tinanggal mo ang ant, hindi mo na mabasa. A character strength required for efficient and effective leadership. Sa gusto maglingkod, nakita mo andyan yung langgam. Having a considerate servant heart is one of the strengths of an ant that made them unlimited. Kapag nasa puso natin yan, magiging unlimited ka. Pero kung gusto mong ikaw lang, you are limited to the strength na meron ka. Kung ang timbang ko is 50, 80, or 100, hanggang dun lang kaya kong gawin. Pero kung tayo sama-sama, dun natin makita na we are limited, but unlimited for the glory of God. And now, for our application question sa ating D group, kung sa feeling mo, limited ka sa calling mo, pero sinasabi ni Lord, tutulungan kita, gagawin mo ba? Ano ang wisdom na natanggap mo dito sa limited but unlimited? Ginawa ko ng part ko sa ating mga nanonood. Iniiwan ko sa inyo, ang Holy Spirit, kapag inalaw natin magsalita, magsasalita yan. Kung anong sinabi sa iyo, ikaw nang bahala magdesisyon dahil nag-usap na kayo. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you for your word. Thank you, God, for giving us the ants, ang liliit, walang utak na napakalaki, walang lakas. But God, you're calling us, you're telling us to consider their ways.
kami, Panginoon, and be wise. Thank you, Lord, for the love. Thank you, God, for reminding us na yung mga problema sa amin dito sa earth, sa aming lipunan, sa aming community, sa aming family, sa aming personal na buhay, may maganda pala pwede kami magang unlimited if we will just learn from you, from your word, from your model in your Bible. And I just pray, dear God, today, sa aming narinig, hindi mo kami kinundem sa aming mga maling ginagawa, but you are correcting us so that we can improve, we can be developed and progress, God, and be successful in our lives like ants. We honor you, God, today. Salamat sa pag-ibig, salamat sa kabutihan, at salamat, Panginoon, sa aming natutunan. Hindi mo man pinipilit sa amin na gawin ito dahil kami ay may free will. I just pray, dear God, to help us, God, to enjoy this life, katulad ng ants na kahit mabibigat ang dala, hindi nila kaya, they're enjoying, at pagdating ng winter, they're enjoying together in fellowship, enjoying and feasting, God, for your glory. God, salamat, purihin ka sa iyong presence. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak si God.